Hey guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay ang day 2 ng ating Vietnam adventure. Around 8 AM nang magising kami. Medyo late na dahil madaling araw na kaming nakatulog. Bago umalis ng hotel ay nag-breakfast na din muna kami. And sa mga hindi pa pala nakakapanood ng Day 1 vlog, you can click the link sa description ng video na to. Good morning. Bago pala mag-start ang ating gala ay balik na natin ang ating expenses calculator. And reminder pala guys na good for 1 packs lang ang ating kukumputin. Hey! Sakto. Hey guys, ready na tayong bumala today. Anong oras na? 10:30. Uy, time ka dyan. Hindi, Philippine time 10 pero Vietnam time it's 9:30 AM. So medyo late na kaming nakabangon guys kasi medyo madaling araw na tayo nakauwi kagabi. Paglabas ng hotel ay kumanan lang kami and heto na agad ang Ben Thanh Market. Few steps away lang from our accommodation. Sa mga hindi pala nakakaalam, ang Ben Thanh Market ay isang century-old landmark in Ho Chi Minh City. Sikat itong bilihan ng mga pasalubong and souvenirs. And dahil very accessible and sikat sa mga turista, ay pang-tourist din ang presyo dito. Sobrang daming pwedeng bilhin dito mula sa mga local food, mga damit, accessories, at sobrang daming variety ng souvenirs. Pero bukas ay may pupuntahan tayong isa pang market. Medyo malayo nga lang siya pero mas mura ang bilihin. Heto naman ang malawak na open area sa harap mismo ng Ben Thanh Market. Marami dito nagpapapicture ng mga turista. Ingat lang kayo guys sa pagtawid. So ito guys ang ating first stop dito sa may Ben Thanh Market. Ayan. So sa harap ng Ben Thanh Market meron sila ditong na malawak na park. Ay, tawid na muna tayo guys. Sana hindi tayo dito mabunggo. So ingat kayo guys kasi kahit naka-go yung sa pedestrian, may motor na dumadaan. I think ganun talaga yung traffic rules dito. So ingat lang kayo pag nandito kayo sa harap ng Ben Thanh Market. So Pat, ano masasabi mo so far dito sa Ho Chi Minh? Sang Hoàng Trang Giang Nghe Trật. So guys, pagtatawid pala kayo dito sa mga pedestrian, ingat kayo kasi may mga pedestrian na walang sign, walang traffic sign. So hindi mo alam kung pwede na bang tumawid yung pedestrian. Tapos may mga dumadaan talagang mga motor. Ang ginagawa namin, naghihintay kami ng kasama bago tumawid. In case gusto nyong tumawid sa kabila sa parating ito, ay merong underground tunnel for pedestrian. Meron din dito mga bike for rent.
Hindi nga lang namin ito na-try, pero in case gusto nyo itong gamitin ay merong QR code na pwede nyong i-scan. Isa sa mga kapansin-pansin dito sa Vietnam ay ang sobrang daming motor. And according sa tour guide na nakilala namin on our 4th day ay normal na daw sa kanila ang magkaroon ng isa hanggang 2 motor. After approximately 25-minute walk ay narating na namin ang Saigon Opera House. Sobrang ganda ng opera house na ito na may French architectural design. Itinayo ito noong 1898 at natapos noong 1900 during French colonization in Vietnam. Oh my God, ayan. Guys, ito, hindi ko alam kung anong nationality nila, pero napakapasaway nila tumawid dito sa busy area. Wala namang pedestrian lane. Naandito guys ang pedestrian lane. Ayan, pupunta ka doon. Then doon. Pero dito sila tumawid. Actually kanina, pinagpaplanuhan pa nilang tumawid dito sa part na to. So, mga Pinoy, kung pupunta kayo dito, please ha, huwag kayong tatawid dito. Busy area to guys. Nakakahiya. After namin tumambay sa park sa harap ng Saigon Opera House ay nag-decide na kami maglakad papunta sa Ho Chi Minh Central Post Office. Sa bandang unahan lang ng Opera House ay may nadaanan kami nagbebenta ng kape sa gilid ng kalsada. So may nakita kami guys ditong kape. Magkano daw pa? 30. So 30 Vietnam dong guys. So parang siya, 67 pesos. So mura lang, 'di ba? Good. Thank you so much. Thank you. Kumusta? Masarap? Oo, masarap. Worth it. Guys, grabe. 67 pesos lang to dito in peso. Ang laki niya. Sa Pilipinas siguro mga nasa 200 to, no? Ang sarap. Pero nag-away silang dalawa. Hindi ko alam kung ano pinagawa nila. Anong pinag-aawayan nila? Pero masarap guys. Hindi biro. Sobrang sulit dito guys. Malapit lang sila dito sa may Opera House. Kung gusto nyo bumili, ayan sila. I just want to know if you always sell here. Is this your permanent location? Oh no, you roam around. I see. I'm gonna recommend you on my YouTube channel. So, yun nga lang guys pala, hindi sila permanente dito. So, naglilibot sila. So, baka hindi nyo rin sila makita dito. Pero, try nyo din, pag pumunta kayo dito, malay nyo, nandito sila sa same location. Nasa harap ng Tiffany & Co. Kasi, masarap yung kape. Habang papunta sa aming next destination ay nagtanong-tanong kami kung saan ang ATM. And isa sa mga naging challenge namin dito ay ang language barrier dahil majority ng Vietnamese ay hindi nakakaintindi at hindi nakakapagsalita ng English. Alright guys, nandito na tayo sa may Central Post Office ng Saigon. Maganda talaga yung napili naming hotel guys na location niya kasi andito siya sa city center and walking distance yung mga napuntahan natin ngayon. Hindi pa kami sumasakay ng Grab or taxi. Guys, may nakita kami ditong souvenir. Ang ganda nito. Pakita mo girly. Charan! Ayan. So to guys, mga church. This is Bentan Market. Tapos ito naman, church dito sa Vietnam. Pero may mga iba pa silang design like the dragon, motor. I'll get this one, Bentan Market. Yeah, this one. So ito card siya. Yan. So yung napili ko is Bentan Market. Kapag binuksan mo siya, ito itsura niya. So pwede ka maglagay ng letter dito guys. Dedication. In case gusto nyo rin bumili nito ay located lang sila sa sidewalk malapit sa Central Post Office. Alright guys, after few minute walk, eto na tayo sa
harap ng Central Post Office dito sa Saigon or Ho Chi Minh City in Vietnam. So ang ganda ng architectural design niya. So for now, papasok muna tayo dito sa Central Post Office para makita natin yung loob. Sa loob ng Central Post Office ay maraming mabibiling souvenirs at pasalubong. Sobrang daming options dito pero hindi muna kami namili dahil nga may pupuntahan tayong market bukas. So guys, dito naman sa loob ng Central Post Office, ang daming mga souvenirs dito. Pero for now, window shopping muna tayo. Hindi muna tayo bibili kasi may pupuntahan pa tayong market bukas. I-compare natin yung price. So kung mas mura doon, dito tayo bibili. Pero kung okay dito, pwede tayong bumalik kasi nga malapit lang to doon sa hotel namin. 110. Hindi ko pong bumili ng ganito. Magkano? 110. Tapos ilan na siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So parang 200 pesos. Hindi ko alam. Oh, kasi yung 100. Babalik ko tayo dito. Kung babalik tayo. Girlie, huwag kang magbubulsa ha. May CCTV dito. Hindi tayo makakabalik sa Pilipinas. Magkano yan? 175K. Guys, ito ang gandang souvenirs oh. Keychain siya, 3D. How much, Al? Magkano ba to? Tingnan. 40. Ay, 40 Vietnam dong. Meron ditong map ng Vietnam eh. uy, bumili tayo nito bukas. Ang ganda, no? Ang ganda no? Pat wind chime oh, di ba gusto mo nito? Oo, gusto ko niyan ilagay sa bahay. And this is 180 Vietnam dong. Ang ganda. Uy, wallet to. Uy, girl, ang ganda ng wallet. Girl, ang ganda ng wallet. Pakita mo nga. Ang ganda ng gawa niya. Ang kapal. So, ano lang siya? How much? 55 Vietnam dong. 55. How much in Philippine peso? Mga nasa 120, 100. Ay, ang mura. Mura siya. Pato para kay cream. After namin maglibot sa loob ng Central Post Office ay nag-decide na kaming pumunta sa Book Street. Pero bago yan ay may nakilala kaming dalawang tourist na kumuha sa amin ng picture. Can you say hi to my vlog? Hello! Thank you so much for taking us a photo. Oh, from England. I see. What's your name? Oscar. Oscar. And you're with? Bo. I see. Hi, nice meeting you too. Nice meeting you. Enjoy Thank you. Vietnam. After few steps from Central Post Office ay narating na namin ang Book Street. Sa haba ng nilakad namin papunta rito ay meron akong napansin. Kahit mainit ang panahon ay hindi ito masyadong ramdam dahil sa dami ng puno sa paligid. Patunay na hindi kailangan magputol ng puno para sa urbanization. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. We're searching for the lost and found, Uy, nandito ka? but you don't care. You're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air. Guys, ito na yung ano, yung murang Libro? hindi, ito na yung murang actually free of charge kapag nag-video kayo. Dito pa. Oh, that's amazing. Ayan, nasa tapat lang siya ng Book Ay, Street. oo. Punta tayo doon. Mag-withdraw na tayo. Mag-withdraw na tayo kasi wala tayong pera. Sakto at may nakita kaming ATM sa other side ng Book Street dahil paubos na rin ang aming budget for today.
Ito talaga ang hinahanap naming ATM dahil according sa TikTok ay free service charge ito. blazing flare. Just stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close. Alright guys, naka-withdraw na kami sa VP Bank. Doon sa slip, di ba nakalagay, walang charge. Pero chinek namin sa bank account ng kasama ko, may na-charge daw na magkano? 250 pesos. 250 pesos. Alam mo, dito lang kami mayaman. O kasi Meron nag-withdraw kami kaming ng pera ano, 1 1 million. Vietnam do. After mag-withdraw ay naghanap na kami ng makakainan. Maraming options dito sa Book Street pero dito kami nag-decide na mag-lunch kung saan may rice meal. Heto ang kanilang menu. So you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Medyo challenging lang umorder dito since hindi nga nagsasalita ng English ang karamihan. Ang sarap ng 103,000 na meal. So yun guys, naka-order na tayo ng lunch. Yung bill natin ay 108,000 Vietnam dong. Sa mga kailangan palang mag-CR ay meron sila ditong public comfort room sa Book Street. After naming mag-lunch ay bumalik na kami sa may Opera House kung saan located ang ticket booth ng double-decker city bus tour. Nagbook kami nito sa Klook pero dito niya i-redeem ang physical ticket. And sobrang mura nito guys, 296 pesos lang for a city night tour for 45 to 50 minutes. Ang pick-up point pala nila ay sa harap lang din ng ticket booth sa labas lang ng Hermes shop. Alright guys, so nakuha na namin yung ticket namin para sa double-decker na bus na night tour namin dito sa Saigon mamaya. So yung pinili naming time slot ay 7 PM. So ngayon kasi anong oras pa lang? Magti 3:30 PM pa lang. 3:30 Manila to. So 2:30 Vietnam time pa lang ngayon. So marami pa tayong time. Pupunta kami ngayon sa apartment cafe kasi walking distance lang pala siya mula dito sa Opera House. After 8-minute walk ay narating na namin ang apartment cafe. So guys, para gumamit ng elevator dito sa apartment cafe, kailangan nyo magbayad ng 3,000 Vietnam dong. So that's equivalent to 6 pesos and some cents. So para mga nasa 7 pesos in Philippine peso. Pero, i-refund naman ko yun. Yeah, i-refund naman siya ng cafe kapag umorder na kayo sa taas. True. They're Para lang they sure. give us a refund kasi iba daw yung may-ari ng elevator, hindi siya elevator nung sa cafe. Pero kung ayaw nyo magbayad ng 7 pesos ay pwede kayong gumamit ng hagdan. Ito yung gustong gumawa ng sarili niyang itinerary. Mamay iwanan ko to. Ay, tama. Ito nga yung nakakita ko sa TikTok. Day lang. Heto ang kanilang menu. Heto naman ang kanilang location. Located sa 8th and 9th floor ang Good Day Cafe, kaya maganda ang view sa kanilang balcony. Matatanaw dito ang Nguyen Yu Walking Street kung saan may mga pagtatanghal sa gabi na nagmimistulang gathering place ng mga tourists and locals. Umorder ako dito ng Kimi Lychee for 65,000 Vietnamese dong and seafood pizza for 120,000 Vietnamese dong. So much.
After naming mag-enjoy sa cafe, ay nag-decide naman kaming tumambay sa labas. Heto ang malawak na park na tanaw natin kanina mula sa apartment cafe. Sobrang lawak ng plaza na ito. Malinis at maraming halaman at puno sa paligid. Patunay na pwedeng magsama ang urbanization at rich environment. Around 5 PM na mag-decide kaming maglakad-lakad sa mga streets ng Vietnam. Hey guys! So 5:30 PM na, lakad-lakad muna tayo. Libutin natin tong city nila. Charot, hindi natin kayang libutin yan. Pero lakad-lakad tayo sa mga streets. Motor ang isa sa main transport ng Vietnam, kaya hindi nakakapagtaka na sobrang daming motor sa paligid. After approximately 20-minute walk ay narating na ulit namin ang Saigon Opera House. Remember guys na dito located ang pick-up and drop-off point ng City Bus Tour. How do you pronounce it? Yeah. How do you pronounce it? The labels are. Lebosa. Yes. Ah, okay. Thank you. Yeah. Medyo malapit yung hula natin. Lebosa. Dahil maaga pa para sa aming City Bus Tour ay nag-decide muna kaming magmerienda ng Soi Che, isang traditional Vietnamese kakanin. So guys, itatry natin to. Ganito itsura niya. Ayan. Cheers kayo ni Pat. Cheers kayo ni Pat. Go, boss. How much? Bumili din kami ng bottled water each worth 15,000 Vietnamese dong. Around 6 PM local time ay nag-inquire na kami about sa aming tour. Hello. We are scheduled for 7 PM. We are scheduled for 7 PM city tour. Which bus? Yeah. This will start at 7 PM, right? This one about 10 more minutes. Oh, but are we allowed to join? Cause I thought we're 7 PM. 7 p.m. Don't worry, you can go this one. Okay, let's go. So, we go upstairs? Yeah. So pwede pala ma-advance. Let's take this. At dahil pinayagan na kaming mag-board ng maaga, ay nakasabay na kami sa tour ng 6 PM. Hey guys, so mag-start na ang ating city tour dito sa Vietnam in Ho Chi Minh City. Best time mag-city tour yung ganitong oras, mga 6 PM Vietnam time. Kasi hindi pa siya sobrang dilim pero hindi rin siya sobrang liwanag, so hindi mainit. And maganda na yung city lights. Actually 7 PM pa yung schedule namin pero tinanong namin yung mga tour guide sa baba if we can join, and they said pwede na kaming mag-join for 6 PM. So nag-join na kami. Habang nasa tour ay hindi ko mapigilang mapaisip na sana ay meron din tayong ganito sa Pilipinas. Well-planned na syudad, malinis at maraming puno sa paligid. Hindi overpriced na mga serbisyo at produkto. At higit sa lahat ay hindi kurakot na gobyerno.
Although marami namang lugar sa Pilipinas ang maganda pa rin, despite of urbanization, kailangan lang ng maayos na maintenance and regulations. Kaya sana ay magtrabaho ng maayos ang ating Department of Tourism para makasabay tayo sa ASEAN countries tulad ng Vietnam. Oh my God. Tulad ng Pilipinas ay nakaka-experience din ng heavy traffic ang Ho Chi Minh. So magbaon ng maraming pasensya dahil malaki ang chance na matraffic kayo sa gantong oras ng tour. Yeah. Grabe guys, medyo naipit tayo sa traffic doon. Ang tagal bago tayo nakaalis doon sa part na yon. Finally, continues na ang ating city tour. Sa part na ito ay mas lalo akong na-excite nang ma-realize ko na dadaan pala kami sa Bason Bridge, ang pinakamagandang bridge sa Ho Chi Minh City. Alright guys, so tapos na ang ating sightseeing dito sa Saigon or Ho Chi Minh City. So this is a must try activity pag pumunta kayo guys ng Ho Chi Minh kasi sobrang ganda nung city lights and best time talaga yung 6 PM no? 7 p.m. Best time to Yeah, 6 PM or 7 PM. And bago matapos yung tour guys, madilim na siya so kitang-kita nyo na yung city lights. So sobrang ganda. After ng city bus tour ay nag-decide na kaming bumalik sa accommodation. Habang naglalakad ay may nadaanan kaming miniature items na binibenta sa sidewalk na perfect for souvenir. Bumili ako nito ng 10 pieces worth 7,000 Vietnamese dong. After approximately 30-minute walk ay narating na namin ang accommodation. Malayo rin pala ang nilakad namin. But for first-timers in Vietnam, ay highly recommend na maglakad-lakad kayo sa kanilang mga streets. Hey guys, so tapos na kami mag-freshen up. Oh my God.
Ako, it's the same pa rin. So, kakain muna tayo ngayon ng dinner. Hanap tayo ng mga kainan dito lang sa paligid ng location ng hotel namin kasi ang dami naman ditong pwedeng kainan. After few minute walk ay napadaan kami sa isang local restaurant. So dito na kami nag-decide na kumain. Heto ang kanilang menu. Heto naman ang aking in-order. Diced beef with rice worth 150,000 Vietnamese dong. Heto naman ang in-order ng aking mga kasama. Pat, kainin mo na yung orchid. After dinner ay bumili kami ng ice cream worth 29,000 Vietnamese dong. And that's it guys for our second day in Vietnam. Please stay tuned dahil marami pa tayong pupuntahan sa ating third up to fifth day. Thank you so much guys for all your support. Please like and subscribe. Patrick. Alright guys, so tapos na tayong mamili ng pasalubong dito sa ano ba to? Bintay Market. So guys, magkaiba yung Bintan Market sa Asan siya? dumating na yung driver. Guys, nandito na yung Grab namin. Wait lang.